Ikaw ba anak ng espada? At ano naman kung ako nga, Diablo? Mukhang ikaw na nga hinahanap ko. Kukunin ko ang kaluluwa mo. Lady, kung gusto mo iligtas ang buhay ko, sa susunod, mag-ingat ka naman. Iligtas ka? Nagbibiro ka ba, Dante? Narito ako para patayin ng mga puting jablong yun. Wala nang iba. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Mission 10. The Last Promise. Sige, date yun walang atrasan. Wala akong sinabing pumayag na ako. Di ba nangako ka, isasama mo ako sa beach? At ano naman ang gusto mong gawin sa beach? Tinatanong pa ba yun? Siyempre para maglaro, mag-swimming, sunbathing at kumain ng masasarap. Hindi mo ba pwedeng gawin ang mga yun dito? Kasi sa beach mo lang naman may enjoy ang mga yun. Ganun ba? Okay na? Eto, susi ng kotse. Pumunta ka mag-isa mo. Hindi ko kaya pumunta na mag-isa. Aba, kung kaya ko na magmaneho, nagpunta na ako ron. Oh, Ano ba pinagsasabi mo? Ang lakas ng loob mong sabihin niya sa harap ko! Pasensya na kung na-insulto kayo. Gusto ko lang naman sabihin... Tumahimik ka! Umalis ka na rito! salamat sa paghihintay. Ano nangyari? Sinabi ng customer niya na hindi daw masarap yung strawberry ice cream na binigay sa kanya. Strawberry ice cream? Oh, ito ba? Pasensya na talaga. Pero, sa tingin ko, mas sasarap to kapag binawasan ng asukal. Ano? Magsasalita ka pa? Hindi ko na kailangan na bayad mo! Layas! Sandali lang, bartender. May sasabihin ako. Huwag niyo ako mamasamain. Gusto ko strawberry ice cream niyo. Pero pakiramdam ko, mas matamis ito ngayon kaysa dati. Tulad ng sabi niya. Opinion ko lang naman yun. Nagalit siya. Mukha lang siya masungit pero may ang loob niya. Pero sa tingin ko, nasaktan siya. Diablo! Tulong! Tulungan niyo ako! Papatayin ako ng Diablo! Aba, tama ka. Diablo nga ako. Hindi ba Diablo ka rin? Oo nga naman. Bakit ko pa pinatatagal? Diablo rin ako! Ano, buhay ka pa? May tatanong ako sa'yo. May alam ka ba tungkol sa puting Diablo na gumagala sa lugar na ito? Hindi ko alam. Kung alam ko man, hindi ko isasabihin sa'yo. Huwag mo akong patayin. Magsasalita na ako. Alam ko ang lahat ng tungkol sa kanya. Estudyante sa Espada. Estudyante? Oo. Sinasabi pa nga na isa siyang napakalakas sa Diablo. Kaya niyang pumatay ng libu-libong Diablo sa loob ng 1 minuto gamit ang mga espada niya.
Ano? Sapat na ba mga sinabi ko? Hindi mo na ako papatayin! Angal! Mamamatay ka na! Dante, kahit saan maririnig mo ang balitang ito. Siguro nga. Tinawag mo ako para marinig ko mismo. Tama ba? Oo, tama. Hindi ka naman ganitong kabait sa akin dati. Gusto ko lang naman ipaalam ito sa'yo. Kung ako ang makakatalo sa puting Diablo, sayang naman. Dahil mukhang may ugnayan kayong dalawa. Siguro nga. Salamat sa balita. Pero malinaw na ako ang pake ng puting Diablo. Huwag kang makikialam. Ang Diablo na lumaban para ipagtanggol ang mga tao. Ang guro ko. Ang mandirigmang si Sparda. 2,000 taon ang nakaraan. Ngayon naman hindi na ikaw. Iba na ang tagapagtanggol, kundi ang iyong anak. Sa panahong ito, si Dante. Baby lang yan? Ay, nasanay mo! Oh! Hindi mo naman nasalo! Uy, ano ba yan? Ha! Gulat ka, no? Oo. Sinungaling! Bakit naman? Dahil wala naman sa mukha mo, nagulat ka. Ano kasi? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako maiinis. Iba ka kay Kuya Dante. Iba ako? Oo! Dahil pagdating kay Kuya Dante, hindi ko alam ang totoong ugali niya. Sa tingin ko wala talaga nakakaalam. Ah, pero may isang bagay akong alam. Ah. Pareho kayong matanda, pero pareho yung hilig ang strawberry ice cream. Wala kayo, hindi ko to bibigay sa inyo. Oh. Anong ginagawa mo rito? Pinagmamasdan ng mga tao, siguro. Parang nakakalibang. Napakatahimik talaga. Oo nga. Napakatahimik. Sana laging ganito na lang. Sana nga. Sa panahong ito na kalmado si Ginoong Modi, hindi pa rin ako makapaniwalang siyang kambal mong kapatid. Pero sa tingin ko, sayang talaga. Bakit siya tumigil sa pakikipaglaban? Bakit nga ba? Sinasabi nung unang panahon, walang nakakatalo sa kanya sa mundo ng mga Diablo. Pero kahit na gaano pa man siya kalakas, hindi kanya kayang talunin kaya tumigil na siya. Tama ba ako? Ginoong Balo? Ang nilalang na nagmana sa tunay na lakas at espiritu ni Sparda ay hindi ako, kundi si Modi Musi. Ginoong Balo, bitiwan niyo ako, masakit. Ang sakit talaga. Hangal ka. Wala ka naiintindihan tungkol sa aming dalawa. Tama ka, pero naiintindihan ko kung ano ang iniisip mo. Alam kong papunta ka roon. Papunta ka sa Devil May Cry. May sasabihin ako sa'yo. Si Kuya Dante, araw-araw siya kumakain ng pizza. Anong masasabi mo tungkol sa kanya?
Siguradong hindi maganda. Sigurado rin akong hindi siya magiging mabuting kasintahan kahit kanino. At maswerte pa siya kung nakakatanggap siya ng trabaho bawat linggo. Oo nga pala, si Kuya Dante may opisina siya, ang Devil May Cry. Pero kahit ilang trabaho pang ibigay sa kanya ni Mr. Morrison, lagi siya pumapalpak. Isa pa, mukhang malaki rin ang pagkakautang niya kay Ate Lady. Si Kuya Dante talaga? Ay! Naku, hindi! Ako pala magluluto ng hapunan ngayon. Kapag nahuli ako, lagot ako sa principal. Sige, mauna na ako ha! Hoy! Wala ka bang gagawin bukas? Dapat wala ha! Igagawa kita ng masarap na strawberry ice cream bukas! Pumunta ka sa Devil May Cry! Date yan! Masarap na strawberry sundae at ang magandang binibini. Oo nga. Pero kapag namatay si Dante, sigurado kung malulungkot ang magandang binibining yun. Ah, Bakit siya nagsara? Umalis siguro para mag-practice kumuha ng ice cream. si Dante. Wala siya rito. Wala ba? Bakit? Hindi ba si Sparda ang karibal mo? Pero bakit gusto mong labanan si Dante? Dahil patay na si Sparda. Buhay pa rin siya. Sigurado ako. Nakahanap ka na ba ng patunay na buhay nga siya? Sige mo, sabihin mo sa akin. Wala pa. 2,000 taon ako naghintay. Pero nasa si Sparda? Wala! Kaya nga ang anak niya pinupuntirya mo, hindi ba? Tama ka. Kapag nakuha ko ang espiritu niya, makukuha ko na rin ang kapag... Kaya ka narito. Gusto mo ako labanan, tama ba? Pakiusap, tumakas ka na. Hindi maaring lumaban ang kapatid ko sa'yo. Ikaw rin. Walang mabuting maidudulot kung maglalaban kayo. Walang mabuting madudulot sa akin. Pero sa kanya, meron. Kapag nakuha niya ang espiritu ko, mapupunta sa kanya ang kapangyarihan ng ama ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang balitang ito. Pero ang sabi, nais raw niyang makuha ang kapangyarihang ito. Para pamunuan ang mundo ng mga Diablo. Pasensya na, pero hindi mo kilalang kapatid ko. Gusto lang niyang labanan.
ang mga nilalang na may malakas na kapangyarihan. Hindi niya inisip na mamuno sa mundo ng mga Diablo. Ikaw, ano naman ang gusto mo? Ah, Ang totoo niyan, masayo ka pa na makuha ang kapangyarihan ko kaysa sa kapatid mo. hahanapin mo ba ang kapatid ko, Dante? Iisa lang ang dahilan ko para makipaglaban. Yun ang tanggapin ng hamon ng iba. Paano na? Narito na ako. Tapusin na natin ang laban na ito bago pa ako magkasipon. Anong problema? Natatakot ka ba na wala kang magagawa kapag wala ang kapatid mo sa laban na ito? Ang sarap ng kapangyarihang dumadali sa espada ng ama ko. Nararamdaman mo rin ba? Ano, Diablo? Naiinggit ka na? Akalain mo yun na sugatan mo ako? Sige, maglaro pa tayo. Anong problema? Tapos ka na ba? Hindi ako maaaring matalo nito. Hindi pwede. Tumigil din ako sa pagkipaglaban noon. Alang-alang sa kapatid ko. Hindi ako pwedeng... Hindi ako pwedeng... mamatay dito! Sa wakas, pinakita mo na rin ang tunay mong anyo. Kuya, malalampasan ko ang kapangyarihan ni Sparda! Hindi ako magpapatalo sa'yo! Kuya! Dalawang libong taon na ang nakaraan nung may ugnayan pang mundo ng mga tao sa mundo ng mga Diablo. Ipinangaral sa amin ni Sparda na dapat kaming mabuhay ng mapayapa kasama mga tao. Pagkatapos, mag-isa siyang nagpunta rito para ipagtanggol ang mga tao. Na mga panahong yun, walang tinulungan ng kapatid ko, tao man o Diablo. Nais lang niyang hintayin ang pagbabalik ni Sparda. Tama. Ang makipaglaban sa mandirigmang si Sparda, yun ang naging dahilan niya para mabuhay. Tumigil ako sa pagkikipaglaban. Para sa ibang dahilan. Yun ay para hindi mawalan ng dahilan ng kapatid ko para mabuhay, kaya itinigil ko ang pakikipaglaban. Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Dahil pinatay ko ang kapatid mo, dapat mo siyang ipagigante. Hindi ba't siya ang dahilan mo para mabuhay?
Sige na, tapusin na natin ang laban na ito. Magandang umaga, Kuya Dante! Oh. Ay, ikaw talaga? Hindi ka rin nagbago. Gumising ka na, Kuya Dante! Inaantok pa ako. Ano ba meron? Anong meron? Gagawa ko ngayon ng special strawberry ice cream para doon sa lalaki na kaitim, kaya tumayo ka na. Sige na. Kainis naman. Wala talaga silbi ang paglilinis ko rito. Hindi na siguro babalik ang lalaking yon. Oh? Bakit hindi? May trabaho siya. Trabaho? Oo. Sinabi niya na may trabaho siya na kailangan gawin na noon pa niya dapat tinapos. Tulad ng inaasahan. Hindi ikaw ang kailangan kundi siya. Ngayon, isa na lang ang kailangan ko.世間じゃ親が子供を虐待するようなニュースがひっきりなしだが、それでも親は無条件に子供を愛してるもんだって信じていたい気がする。俺の母親は俺を守って死んでいった。だからかもしれない。俺にも人間らしいところはあるって話だ。パティの母親がパティを捨てたのもやむにやまれぬ事情があったのかもな。